Good afternoon, everyone. So this is me again, your subject teacher, Dr. Riza Macy Narciso, and I am now going to discuss to you about the part 2 in the Big Picture B Unit Learning Outcome B. Okay, so at this point of time, I assume that you already mastered the PERT, CPM, and then the other computations. All the computations and diagramming include in project management. So, gikan sa WBS, padulong sa Gantt chart, then the PERT, then the CPM, and katong mga computations within it. So, ang last na nga topic, guys, is about sa project rushing, in which na kailangan pa, ug dugang pa nga kanang, kailangan siya og-focus actually, kasi it's very challenging pod nga part ang ato ang project rushing. So kailangan jud siya og deeper analyzation when it comes to shortening the duration of the project completion time. Okay, so let's proceed. So our topic for now is about the cost-time trade-offs and project rushing. So it is not uncommon to face the following situations. The project is behind schedule. The completion time has been moved forward. Kasi no, these are what we call fortuitous event. For example, if the project is behind schedule because of storms, because of kanang naay baha, for example, or because of kanang naay terrorism, or unsa ba dira ang nakaapekto sa pag-continue sa ato ang project. So that could be a reason nga nung behind schedule ta sa ato ang forecasted na expected time of completion. And then napud tayo usahay nga cases that the completion time has been moved forward. So pwede siya nga by 15 weeks, himuon na to siya 13 weeks or 12 weeks. It's because first, there could be a possibility that the client is very demanding. So he or she wants nga mas mahuman siya og dali kay it's because naapoy giapas or naapoy mga gipang fast track or naapoy mga gipang reschedule that needs or that is subject for checking nga mao nang kailangan ma-fast forward ang ato ang pag-complete sa project. So, what are we going to do is to shorten the duration of the project, and it is called the project rushing. From the word itself nga rushing, so it means that we need to shorten the duration time sa pag-complete nato sa ato ang project. So, for example, in our previous topic related to the Milwaukee paper manufacturing, in which nga kailangan siya mahuman within 15 weeks. So kailangan nga before 15 weeks mahuman jud ang ato ang project. So what if na adyo naka-stipulate na date nga dapat siya mahuman within 14 or 13 weeks. So kailangan ang i-consider nato dira is dapat nga mag-add jud ta og additional resources kay that is a way nga para mapapaspasan nato ang ato ang completion sa project. Okay, so what are the factors to consider when crushing a project? First, the amount by which an activity is crushed is, in fact, should be considered. So take note, guys, nga dapat kung mag-crush ganita og activity, for example, activity A, na siya corresponding nga amount nga pila ang magasto pag once mo perform ta ni activity A. For example, makagasto ta og $1,000 to perform activity A. Now, what would happen kung i-crush nato siya sa activity A? Okay? So, mo na siya, dapat ang i-consider nato kung makagasto man ta, dapat pud siya nga kanang katong pinaka barato ang ato ang magasto ang activity. That is why you have to choose the activity which has the least possible na expense nga ato ang ma-incur. And taken together, the shortened activity durations will enable us to finish the project by the due date. Okay, so because of project rushing, mas ma-achieve nato ang ato ang new nga schedule, or if we are behind schedule, mas maka-cope up dayon ta sa ato ang schedule. So the total cost of project rushing is as small as possible. So lain pud na no nga kung mag-rush ta og project dito ka sa mahal mo settle nga pareha ra man siya og effect. And always remember that in project rushing, it is absolute, guys, nga mugasto jud ta og dungag. Kay nga naman pag once manggod nga mag-rush ka og project, always expect in your mind nga aduna jud tay i-add na mga resources or resource inputs. Moingon tag, okay, gipa-fast track ang ato ang trabaho, kay gipadalian siya kasi kailangan na jud siya nga ma-audit karon or kailangan na
checking na jud or inspection na jud siya by next week. So if that's the case, unsa man di ay ang way para mas mapadali ang pag-complete sa project. So it's either magpa-overtime ka sa imuhang mga empleyado, or it's either mag-add ka og mga empleyado, pwede po na siya, or it's either para mapaspasan ang trabaho, magrenta ka og new nga mga heavy equipments or mga equipments para mas mapapaspas ang ato ang trabaho. So it is really absolute that when you are going to crash a project, ipa-shorten nato ang ato ang project, mugasto jud ta og dungag sa ato ang mga inputs. Never jud na nahitabo nga nagpapaspas ka sa imong project nga wala noon kay magasto. So always jud na nga naa kay magasto nga dungag sa imuhang for that activity nga gi-crash nato. Okay, now let us consider these steps in project crashing. The first one is compute the crash cost per time period. So ngano kailangan man nato mag-compute sa crash cost per time period? It's because for us to know kung pila ang ato ang possible nga ma-incur kung napili nato ang activity A, B, C, D, or E nga i-crash nato ang project. Remember that the main nato nga i-consider in crashing is katong na ay pinakagamay nga crash cost per period. So how are we going to do that? So first is i-minus nato ang crash cost minus the normal cost. Kung saan ang normal cost, guys? Diba, at the planning phase pa lang daan, ang ato ang project team, nag-forecast na sila o possible nga gasto for each activity. So, those are the normal cost. For example, kung ang activity A na build internal components, mo gasto lang siya og $10,000, so that is the normal cost. Now, ang crash cost naman diri guys, mao ni siya ang kanang total number of expenses nga ma-incur nato nga pag once nga i-crash nato ni siya nga i-crash nato ni siya nga activity. For example, if mag-build tag internal components, kung ang normal cost niya is $1,000, for example, so ang crash cost niya is 1,500. So meaning ang katong 500 pesos niya maoy nadungag nato nga gastuhon para sa pag-crash ato nga project. So unsa tong 500 pesos, ma'am? So pwede siguro nga nag-add ta og labor, nagrenta ta og heavy equipment or mga office equipment para mas mapadali, or gibayad nato siya for overtime pay, pwede na siya. So mao na siya nga absolute, guys, nga mas dako si crash cost than the normal cost. So take note of that. Now let's go to the lower part. So we are going to deduct the normal time minus crash time. So unsa man ning normal time? Normal time is also considered as the expected time. Ato na lang i-change kay para mas dili mo malibog, no? So expected completion time per activity. For example, di ba nag-compute ta atong A plus 4M plus B divided by 6. So meaning si activity A, katong base sa example nato, the Milwaukee paper, mahuman siya within 2 weeks time. Tama? Kimoto siya ang ginatawag nato nga normal time or expected time. Now, i-minus nato na siya sa crash time. Okay, allowable time that the expected time can be crashed. So, pero take note, dapat mas taas always si expected time. Okay, for example, kung 2 weeks na siya ma-complete ang activity A, dapat si crash time niya is lower than 2 weeks. Dili pwede nga ang crash time is mo equal kang 2 weeks. Kay what would happen? Kung 2 na daan si expected, 2 na daan si crash time, so 0 ang answer. So meaning kung gi-crash nato si letter A into 2 weeks time, in which 2 weeks pud siya normally nga mahuman, mawala si activity A, in which dili na siya pwede nga mawala. Kay kung mawala na si activity A, part gud na siya nga activity sa entire project. Kung mawala na siya, so dili na pud ma-complete jud noon ang entire project. Example, build internal components, So, imagine kung mawala to siya, ang katong mga internal components, siguro magnitude 1 lang earthquake, no, matumpag na nato ang balay or ato ang building nga gitukod ba diraa. Okay? So, dili siya pwede nga ang crash time mo equal siya kang expected time. So, binlan dyan na siya.
For example, si expected time is 2 weeks ma-complete. While si crash time is kanang 1 week na siya. So, kung 2 minus 1, it means nga 1 week lang siya pwede nga ma-crash si activity A. Okay? So, ang answer diri sa taas, i-divide lang nato dira sa baba, then that is your crash cost per period. So, that is the first way on how you are going to conduct the project crashing. Kailangan mag-identify ta sa crash cost per period. So, by the way, ma'am, kinsa di ang mag-identify sa normal cost? So, usually, this is done in the planning phase. So, it's the expert who will identify the normal cost and the crash cost. So, again, si expert nagihapoy bahala na, guys. Given na siya. Okay, so, sa expected time, kinsa ang mohatag ani ma'am? Remember nga naatay 3 time estimate, the optimistic, pessimistic, and most likely, in which gi-compute nato siya using the formula of A plus 4M plus B divided by 6 to get the expected time. Kinsay nag-identify ato ma'am? Again, it's the expert. And for the crash time naman, kinsa ang mag-identify ma'am kung kapila lang siya pwede i-crash? Okay, so of course, again, it's the expert. So do not complicate it. So, given na siya tanan, guys. So, ang inyuhan na lang dyan buhaton is i-solve na lang dyan ninyo, compute na lang dyan ninyo ang kaning using this formula to get the crash cost per period. Okay? So, number 2, using the current activity times, find the critical path and identify the critical activities. So, I believe that we are already done with this part, in which nga nakabuhat na ta atong mga connecting nga parts on the critical path and katong in the PERT, and then pag-analyze nato kung kaning activity is critical ba siya or non-critical. Take note that critical ang activities if it has a slack of sa ganito, so it is 0. So meaning ang 0 nga slack, it means it do not have any allowable delays. Pero kung ang answer gani is 1 pataas, so it means na siya'y allowable delays. Okay, so mo to siyang ginatawag nga non-critical. Okay, so let's proceed to the third step. Okay, mananada ita diri So let's proceed in here. The next. So ang next nato, mo ni siya ang data for the normal and crash data for Milwaukee Paper Manufacturing. So, ako siyang i-view sa slide kay para ato siyang ma-realize. So, di ba kailangan nato ma-solve si crash cost per week, pero ato asang tan-awon si total crash time kato ganing naa sa baba for the computation the crash cost per period, in which we have normal time minus the crash time. So, normal, sa ganin ni si normal, mo ni siya katong expected time nga ato ang gi-solve. Gikan pa lang atong sa pinakauna. So, 2 minus 1 equals 1, 3 minus 1 equals 2, 2 minus 1 equals 1, 4 minus 3 equals 1, 4 minus 2 equals 2, 3 minus 2 equals 1, 5 minus 2 equals 3, and 2 minus 1 equals 1. So, it means nga si activity A, allowed lang siya nga i-crash by 1 week. Si activity naman, by 2 weeks siya i-crash. Si C naman and D is 1 week. Si E naman is 2 weeks. Si F is 1 week. Si G is 3 weeks. And si H naman is 1 week lang siya allowed i-crash. So, to get the crash cost per period, so we have here the formula, that crash cost minus the normal cost divided by the total crash time, or what we call the total crash time. So, 22,750 minus 22,000, so equals 750 divided by 1. So, automatically the answer is 750. So, I want you to get your calculator, guys, para sabay tang mag-solve ani. Okay, pero actually, kung having this data nga dili kayo siya complicated, biskan pag walay calculator, dali ra kaayo for you to solve this. Pwede ra nato siya matamatahon. Okay, so 34,000 for letter B minus 30,000 equals 4,000 divided by 2, so answer is 2,000. So, for letter C naman, 27,000 minus 26,000 equals 1,000 divided by 1. Okay, 1,000. So,
49,000 minus 48,000, okay, equals 1,000 divided by 1. So, still same. So, diriya naman, 58 minus 56 divided by 2 is 1,000. So, in here, 30,500 minus 30,000 equals 500 divide 1. So, 500. Sa letter G naman is 84,500 minus 80,000 divided by 3. So, 1,500. Sa letter H is 19,000 minus 16,000 divided by 1. Answer is 3,000. So, we have now the crush cost per period. So, in here, per week ang nakabutang kasi nakaspecify ang period niya na weekly. So, kung per day po siya, ang tawag po daan is crush cost per day or crush cost per month if month. So, since ang Milwaukee Paper Manufacturing uses the weeks as its time completion, so you use the week. So, in here, we have the data about critical path, na belong ba siya sa critical path or not. So, we have here A is yes, C is yes, E is yes, G and H is yes. So, you have to recall my second na pre-recorded video for Big Picture B. Kay naman dito itong gikandak nato na PERT and CPM nga pag-analyze ato. Okay? So, easy pa lang ni nga round. So, let's proceed to the next one. We have here the problem. Okay, let's internalize this. Suppose that Milwaukee Paper Manufacturing was only granted 13 weeks rather than 16 weeks. Diba? Ang due date biya jud ato sa Milwaukee Paper as based on the previous nato nga problem in the pre-recorded video is due date niya 16 weeks. Kaso na ang project completion is 15 weeks, tama? So what if niingon ang katong mo inspection nga 13 weeks siya dapat mahuman. So, instead nga 15 weeks ang project completion, you need to lower it down to 13 weeks nga mahuman siya to build the latest pollution control system or risk a court-ordered closure. Okay, di ba? Bugat kaayo ang iyahang consequence kung dili nila matao tong air pollution control equipment. So, dapat ilaha jud itong mabuhat within 13 weeks nga deadline nga giset sa government. So, if you know, the critical path for Joni Steinberg was 15 weeks long, but she still needs to finish the project in 13 weeks time. So, unsa man ang buhaton nato ana? So, yes. So, let's have this data. Okay, actually, take note guys, kay akong itudlo sa inyo ha kay ang shortcut. Okay, kay ang tinuod jud ani nga naa jud dara sa ebook or ang gitudlo is katong complicated pero nato shortcut ani. So tagaan ta mo or tudloan ta mo siya shortcut para mas easy sa inyo ha nga ma-answeran siya kay ang problema biya nato ani no kay oras biya on computing this. Basig dili ta makaapas sa time nga sa time nga gihatag to compute this. And take note, for your board exam, mugawas biya jud ning PERT and CPM according sa mga CPAs nato diri sa UM. Mugawas biya jud siya and then sa inyong mockboard mugawas pud ni siya. So mao nang kanang ayo jud ninyo kalimti nga topic kay for future purposes po ninyo mubalik pa ninyo after 5 years, mubalik pa ni nga topic after 5 years. Okay. Apil ni siya sa i-pre-rev sa inyo ha. Okay, so we have here earlier, kailangan na ataani nga data, no? So, if you remember, mo ni siya ang data nato for the crash cost per week. Kato ganing i-compute nato ganina using the crash cost minus normal cost divided by normal time or expected time minus the crash time. So, ka-remember mo nga mo ni ang answer? Diba? So, in this part naman, kailangan sad nato i-account ang total crash time niya. Ka-remember mo atong gi-compute nato diri So mo ni siya ang total crash time, di ba? Mao pud ni siya ang crash cost per period. So ako alang gibalik diri Okay? So kailangan natay data ani available for us to perform the project rushing. And take note
that in the second pre-recorded video nako for BPB, nag-identify ta og path. Di ba mauman ni siya ang ato ang PERT nga gibuhat sa katong Milwaukee paper? We actually, just a recap, we actually computed for the forward pass and then the backward pass. Okay? Then we also find out that there are 4 paths that are present in this problem. So, for example, gikan sa start kay duha man ang starting ani nga activities no, A and B, and then ang ending activity is only one, which is H. So kailangan mag-identify ta og path gikan sa iyang mga starting activities padulong sa iyang last nga activity. So path 1 is A, C, F, H. Okay, gikan sa start hangtod sa end. Second is what we called our critical path because it has the longest time nga the project can be finished. So as what you notice kaning naay kanang baga nga arrow, A, C, E, G, H. So napud tay third path gikan na pud sa starting, which is A, D, G, H, in which kung i-add nimo na tanan niya nga activity duration mo total pud na siya og 13 weeks. And ang last path nato is kani, maura ni siya ang path nga nag-start sa letter B nga activity. So B, D, G, H, in which nga mag-end siya by 14 weeks pud siya. Okay, so are we ready? So remember ha that in the project rushing dapat naatay tulo ka data nga present. We have the crash cost per week, we have the total crash time, and we also have the path and its equivalent na weeks of completion. Okay, take note. Let us start our crashing. Mag-start ta og crash sa activity nga under sa critical path. So, among the 4 path identified, asa man diri ang critical? 1, 2, 3, and 4. Okay, asa ganito nga path ang critical? So, obviously, the bolden one. Mao may pinakataas. So, meaning, mag-crash ta og project, gikan jud always sa ato ang critical path. Kay nga naman, kung diri ang ta mag-crash og project, guys, mahimo na siya, example, mag-crash tag 1 week, mahimo na siyang 8, di ba? Pero ang pangutana, kani ba magbaba ba jud ni ang atong critical path nga 15, mahimo ba siyang 14? So dili. So useless ang atong gi-crash diri ni. Gasto ra ta diri adapita, mobaba siya, pero still ang project completion day niya is still the same, 15 weeks. And take note that in our problem, gusto sa gitagaan lang og 13 weeks na only granted 13 weeks na deadline to build the latest pollution control equipment. So 13 weeks lang ang gihatag sa ilaha. Okay, nasabtan? Sige. So let us start. So first, nag-identify ta sa critical path, meaning diri ata sa path number 2 mag-crash. From 15, dapat himuon nato siya 13. Okay, second step nga itong buhaton. Among the activities A, C, E, G, and H, asa man diraa ang ato ang i-crash? Unsa i-consider nato? Dapat ang i-consider nato is kung asa ang naay pinakabarato nga activity. Kay, kung dito ako mo settle sa pinakamahal nga activity nga paringa ra day siyang effect, makuhaan lang day gihapon ang iyang project completion diri nganong mo gasto makagmahal nga naa day barato, di ba? Nasabtan nato. So mao na siyang dapat mamili tag asay pinaka barato. So asa man ang pinaka barato? Let's check. Letter A, mo gasto kag 750, di ba? Letter C, mo gasto kag 1,000, so mas barato si A. Letter E, mo gasto kag 1,000, mas barato gihapon si A. Si letter G, mo gasto kag 1,500, barato again si A gihapon. Si letter H, mo gasto kag 3,000. So therefore, on that data, diri jud ang atong gastuhon. It's letter A kasi barato ra siya. Now, after finding out the activity that has the least expense nga pwede nato magasto, we should check its total crash time. Kay dili ta magpalabi pod og crash sa project. Kay basig sige tag crash dira, dili na day siya pwede nga
nga i-shorten ang project. Kay kung i-shorten pa na nimo siya, di nimo babantayan, matanggal na siya nga activity. As what I told you, dili pwede nga mag-equal siya sa normal time. Okay. In here, ang nakabutang diri si activity A, pwede siya ma-crash og 1 week only. So, let's try to crash letter A. Okay? So, minus 1 equals 0. Meaning, dili na siya pwede ma-crash. So, si letter A, take note, is common siya sa tulo ka path. Meaning, ang letter A under sa tulo ka path, same na sila nga naay-effect sa ilaha pong counting sa ilahang weeks of completion. Kay isa ra man ni sa letter A ani common man na sa ilaha. So meaning, kasabot ana, kung i-crash na to sa letter A dira pila na lang naka weeks? 40 na lang, right? Pero si path number 1, damay pud siya nga maapektuhan kasi i-crash man pud nato na siya 8 na siya. I-crash man pud nato na siya. Then si path number 3, apektuhan pud siya kay ma-crash pud ang letter A. Kasi common sa ilaha si letter A. Pero si path number 4, maapektuhan ba siya? No. Dili siya maapektuhan kasi walay letter A dira. Lahi man ang iyahang path. Okay, nasabtan? So, we have to account also all our expenses sa pag-crash. Meaning, nag-crash makakasa kang letter A, it means that nigasto ka og $750. Okay, nasabtan. Now, ang pangutanan nako sa inyo ha guys. Pwede pa ba i-crash sa letter A or dili na? Okay, so in this problem, ang total crash time nato is 0 na siya. So meaning, dili na pwede nga i-crash nato sa letter A. Kaya kung i-crash pa na nimo tapos 2 weeks time dahil yung completion, ma-0 na siya, tanggalon lang nato sa letter A. So dili gihapon mamugna, dili jud ma-build ang ilahang project nga air pollution equipment. Kasi letter A is also relevant or necessary nga activity to complete the project. So meaning, kung pila ang data nga nakabutang diri based on the available data, dili jud ta mo sobraan na siya ha. So actually, pwede na to tanggalon sa letter A para dili na ta maglibog. Okay. So, we have now a new critical path. If you notice, we have 2 critical path na. Diba? So, same na si path number 2 and path number 4 nga mahuman na siya og 14 weeks. How come nga inani ang nahitabo, guys? So, ang naa sa libro, ang itudlo sa inyo sa libro is inani ang mahitabo. So, kung si letter A, na-crash siya og 1 week, it means nga, instead of 2 weeks siya mahuman, mahimo na lang siya og 1 week. Diba? Kaya gi-crash man nato siya. So, ang gitudlo sa libro sa inyo ha, you have to recompute again from the start. And okay ra unta, kung kanilang siyang affected, apektuhan biya tanan. Try na to ha nga, ang i-compute lang nako ha is ang kanilang nasa critical path nga forward pass. Okay? So, 1 plus 2, mahimo na ni siyang 3. Sa letter E naman, critical path lang ta ha. So, 3 lang gihapon. No? Kay mauman ang kuan niya. 3 plus 4, mahimo siyang 7. Tapos, diri instead of 8, mahimo siyang 7. So, diri naman, instead of 13, mahimo siyang 12. Kay 7 plus 5. Ang diri naman, instead of 13, mahimo siyang 12. 12, 13, 14. So, 14 na siya ang mahitabo dira. So, tama ang atong computation nga 14 jud, 14 na ang ato ang new na project completion time. Inani ang pinakatama, guys, nga pag project crash nato. Kay in which kung inani inyong buhaton, ang time ang inyong kalaban nga basig maabtan mo og pila ka minuto para ma-solve siya. Tapos remember nga sa board exam ninyo, CPA board exam or sa mock board ninyo, time pressured biya dyan na siya. And okay lang sana kung forward pass lang ang imuhang isolve. You have to recompute again the backward pass. It also has an effect para magbalik ka o kanang compute sa
padulong dito sa start nga activity. And okay lang unta kung ang maapektuhan is ang critical path lang. Remember nga affected magani ni si letter F. Di ba? Mahimo na siyang 3 na pod. Kani mahimo pud ni siya nga 6. So affected actually tanan. So you have to recompute the forward pass and backward pass if you are going to do this. And I advise if you are going to do this, pwede gihapon siya use pencil para ana. Okay, it's up to you unsa inyohang i-follow ang shortcut nga itudlo nako sa inyo ha in which kani or ang katong pinaka original nga diri amo mag-erase sa notes. Okay, your choice. So sige, kaya ako na siyang i-undo tanan ha, kaning akong gipang edit dire para dili ta malibog. Pero ato ang point ani guys is mo to siya ang mahitabo nga kuan nga changes sa inyong nodes if ever nga di na siya ma-undo. Sige lang, pasagdan lang pero i-assume lang ha nga nakuan siya kanang na-undo na nako siya. Ako na lang sa bonsod kay para dili na mo malibog diri sa taas. Kanira man atong giusab jud no. Ang giusab nato is ang computation nato for the forward pass and backward pass. Okay, for the critical path. So now, let's go back to our discussion on the next nga step. Remember, unsa ganitong target nato from 15 weeks himuon nato siya 13 weeks. So in here, pangutanan ako sa inyo ha guys, na-achieve na ba nato ang atong goal? So wala gihapon. It's because the critical path are still on 14 weeks. So we have to do one more nga computation or crushing para mag-lower down siya to 14 weeks. Okay? So take note, kailangan na mag-crush ta both of the path kasi duha sila critical. Meaning mag-crush ta kang path number 2, mag-crush pud ta kang path number 4. Now, unsa ganito i-consider nato guys? Pinakabarato nga activities. So, we have here, I will give you all the options para klaro kung asa jud ang atong i-crush. For example, si letter C o si letter B. No, kay ang ato ang goal is kailangan mag-crush ta sa duha ka critical path para mobaba siya. Kay kung ang path number 2 lang imo i-crush niya, dili din mo gamay, di gyapon ma-achieve ang ato ang goal. To crush the kato activities nga under sa critical path. Okay? Para mahimo siyang 13 weeks. Kung si C ang ato ang i-crush, ni gasto taog pila? 1,000. Plus, i-crush po nato si letter B, ni gasto taog 2,000. Right? So, pila man ang tanan nato nga overall nato nga gastuan ni? 3,000. That is option A. What are the other option pod? Okay, we also have letter C, 1,000 plus letter D. Kani ba D? Di ba? So, kung ning-crush ta ka letter D, gasto pud ta og 1,000. So, C, ang ato ang nagasto is only 2,000. Barato ra siya. Okay, we also have an option of crushing letter E and letter B. Di ba? Pero ang gasto nato for letter E is 1,000 plus si letter B. Okay, wait lang. Kaya naghang gamay. Okay, so si letter B is 2,000 ang ato ang gasto. So meaning, ang overall na gasto nato is 3,000. Okay? So ang next is si letter E, gasto ta og 1,000 plus si letter D. Pwede po to si letter D, no? Gasto nato is 1,000. So ang ato ang gasto pud guys is again 2,000 only. Wala man nagbalik-balik, no? Okay, wala. Sige.
So we also have an option of crushing letter G. Si letter G, kasara na to siya pwede i-crush kasi common manggod siya sa duha ka path, no? So kung kaduha na to siya i-crush, useless. Kay kaduha manggod siya, common siya sa duha ka path. In which nga, 13 weeks lang man unta ang dapat na to nga abuton. So, migasto ra jud ta og 1,500. Tapos, hitting two birds with one stone na siya. As well as letter H. Kaso lang, ang gasto na to ka letter H, kay common man siya sa tanan, pero may gasto lang ta 3,000. So, obviously, from all of these option, we have to consider the pinaka-least nga option nga magasto. So, unsa man ang pinakagamay nato nga magasto ani? So, crushing letter G. So, since ang ato ang goal is from 15, mahimo lang siya 13, so once lang nato siya i-crush, di ba? Kapila pwede ma-crush si letter G? Katulo. So, nag-crush ta ana niya, ang ato ang nabili na lang for letter G is duha na lang. Sige. So, common man siya, CF. Okay, common man siya sa duha ka path, tulo actually ka path, tulo ka path. So, meaning affected si path number 2, 3, and 4. So, mag-minus ta kang, minus tag isa, mahimo na siyang 13. Dirian naman, amang po G, minus 1 equals, mahimo na siyang 11. Tama? Diri naman, minus 1, mahimo na siyang 13. So, meaning, i-account ko na to diri sa letter G, may gasto ta og 1,500. Kay mao may pinakabarato nga kuan kaning dollars nga magasto nato for this crushing. Okay, nasabtan nato guys. Pero ang pangutana ani guys, pwede pa ba ma-crush si letter G? Pwede pa kaayo. Napa siya duha ka life nga nabilin. Okay? So, we have now the answer for our question. Okay? So, ang ato ang goal is to reach from 15 weeks nga mahimo na lang siya og 13 weeks. Okay, let's go back to the question na achieve ba nato ang ato ang goal? So yes, na-achieve na nato ma'am kay 13 weeks naman ang critical path nga mahuman jud siya. Okay, kung na-achieve na nato siya, unsa man ang atong interpretation ana? So i-total ni nato guys. Total ni nato tanan. Ang gasto na niya karon is $2,250. So meaning, possible ba nga from 15 weeks, ma-accomplish nato siya by 13 weeks? Okay, ang tubag ana guys, possible kaayo for as long as you have $2,250 as an additional nga gasto nato in crushing activities A and G. Okay, mao na siya ang reason. Ma-shorten nato ang project guys, pero at a cost always na siya. Okay, did you get it? No? So again, we have two ways on how to crush the project. It's either you have to use the nodes itself, diri mag-erase ta, or you have to do the shortcuts diri ari kay para mas dali siya. Okay. So, that's it to answer the problem above. Kani nga problem. Okay. Now, additional bonus nato nga activity guys. What if moingon ko sa inyo nga gusto nako nga ma-crush ang project sa iyang pinakasagad nga form? Pila naman siya ka-weeks or pila naman siya ka-weeks ang iya, yes. Pila na ka-weeks ang iyahang kanang latest nga project completion time. O pila pud kabuok ato ang total nga magasto pag once nga i-crush siya sa pinakasagad niya nga form. Okay, are you ready? Buhaton na nato. So first step, again, balik ta, cycle lang gihapon siya. You go into the critical path gihapon. So, same, ato lang ni siyang i-continue. So, asa man ang critical path sa upat, ang 2 ug 4 gihapon. Take note, ang pinakabarato among the options nga giset nato still is ang activity nga letter G. Okay? Pero si letter G, pwede pa siya nga
crush og kaduha. So ang question is, pwede ba nato siya masagad or not? So pwede siya masagad, it's because walay other nga mga path that is that can be affected with it. So kung ato nga siyang didakhan og 2 weeks, so mahimo na siyang 0 weeks ang ato ang letter G. It means that you cannot anymore crush activity G. So continue nato diri pananlitan. -2 na siya dira. So pila naman na siya? 11. Affected po si number 3, di ba? Okay. Then si path number 4, affected po siya equals 11. Okay? So meaning instead nga 1,500 ang ato ang nagasto, kailangan na nato na siya i-times 3. Kay tanawan ninyo ang total crush time, katulo naman na siya na crush. So meaning nasagad na jud nato siya og crush. So meaning 4,500 na ato ang gasto. Okay? So i-itemize lang nato diri ang nganong naabot siya 4,500 kay 1,500 times 3 times nga pag-crush equals 4,500. So tanggalon nato sa option si letter G. Tanggalo na lang po nato diri sa option sa total crush time sa letter G para dili ta malibog, o sa letter A kay dili na siya pwede. Sagad na sila. Okay, now ang pangutanan nako sa inyo ha. Pwede pa ba ta mag-crush, ma'am? Okay, ani? So, ang answer is pwede pa kaayo. So unsa naman pud ang ato ang basehan? You go back to the critical path. Again, dito ka mag-crush sa critical path, in which it lies in path number 2 and path number 4 gihapon. So, by the way, tanggalon na nato si letter G diri para dili na ta malibog. So, in your paper, pwede ra na ninyo nga i-crush out para dili na mo malibog. Okay, we have this option, diba, earlier. Ang pangutanan nako sa inyo ha, pwede pa ba ni nato magamit nga option? So pwede pa kaayo siya magamit. It's because under man ni siya sa path 2 ug 4 nga consideration, di ba? Si C ug si B, si C ug si D, si E ug si B, si E ug si D or si H atong i-crush. Okay, so sige daw, asa man diri ang naay pinakabarato? So ang naay pinakabarato guys is si C ug D and then si E ug D. So let's try, either lang na sa duha ha, pero let's try this option, si C ug D. Si C kapila siya i-crush? Kaisa. 0. Si D naman, kaisa pud siya pwede i-crush. So okay ra no, kay dili siya mag-conflict, kay panaghang gamay. Relax lang. Let's wait. Okay, so 0 na siya. So diriya naman si C is common sa duha ka path. Affected pud na sa ato diriya si path number 1, right? Kasi common siya dira So minus 1 equals 7 na siya dira. Diriya naman na part minus 1 equals 10. Tama? So si C ug D man. So diriya nga path, so minus 1 equals 8 na lang siya. Si D is common po siya sa path number 4. Minus 1 equals 10. Okay, understand? So, diri tanggalon na nato si C ug D kasi dili naman guna siya pwede nga ma-crush para di na ta maglibog, para dili na nato siya ma-double dead. Kay bawal jud nga malibog jud ta ani kay basig mamali ato ang crushing, mamali ato ang decision. So, nigasto ta og 1,000 kang C, nigasto pud ta og 1,000 kang D. Okay, nasabtan? So now, let's continue again. $1,000,000 question again. Asa ang critical path? Same gihapon, it's path number 2 and path number 4. Meaning, kailangan ta nga mag-crush kang path number 2 and 4. Rajud. Okay? Kasi that's the critical path. Asa ang pinakabarato ani? So we are going to erase the option nga naay C ug naay D. Erase ni nato kay naman siya option nga C ug D kay dili naman na sila nga pwede nga ma-crush.
Okay, kanipod nga part naman ni siya option nga C ug D, dili na siya pwede mag-crash. Okay, so meaning mamili ta sa duha, E ug B or H. Pero ang duha ka option pareha siya nga same og outcome, no? Pero mamili lang ka dira kung asa imong pilion. So let's try letter H na lang. So si letter H, pwede siya nga i-crash ka isa. So 0 na siya dira, di ba? So take note that letter H is common sa upat ka path kasi that's the only ending activity that we have. Tama ba? So meaning all paths are affected. So mag-start ta diri og minus. So pila naman ni siya? 6. Sa letter H naman diri pila naman ni siya? 9. Diri naman so 7. Diri naman is 9. So i-account na to diri ni gasto ta ka letter H og 3,000. Kay once lang man nato siya gi-crash. So let's eliminate letter H in here. Diba? So okay pa ba ta? Okay. So eliminate na po nato sa option C letter H. Okay, wala naman tayo pwede nga i-crash ng H. So we only have 3 ka path nga pwede na to i-crash dira. Pero first, balik ta sa basic, we have to crash under the critical path. So asa man ang pinakataas nga path, the same gihapon. It's path number 2 and path number 4. And as you notice, duha na lang jud ang option nga pwede nato i-consider dira. Path number 2, no choice ta, letter E. Pero twice siya pwede nga i-crash. Si letter B naman, twice pud siya nga pwede i-crash. O pwede ra siya nga dunganon o crash. Okay? Kaya nabay lain nga path nga maapektuhan. So di ba wala naman? Okay? So meaning, og i-crash nato na siya og kaduha, si letter E naman, kung i-crash nato na siya og kaduha, 0, 0 na siya. Okay, so si letter, ang path number 1, wala siya maapektuhan, kay dili common. Diri naman, minus 2 equals 7 na lang. Diri dili na kay wala naman tay pwede nga i-crash. Then diri naman, minus 2 equals 7 also. So i-account nato na siya diri guys. Okay, si letter E, may gasto ta og okay, si letter E, may gasto ta og pila to? 1,000 times 2. Kay kaduha man siya gi-crash. So may gasto tag 2,000. Si letter B naman, the same no? 1,000 times 2. Okay, may gasto ta og 2,000. Okay? So eliminate na nato na kay dili naman pwede nga ma-crash pod sila. So ato na ning itanggal. So actually ang nabili na lang jud nga pwede i-crash si letter F. Right? Okay, atong ipababa gamay para maklaro. So nag-minus na ta diri no. So meaning si letter E ug si letter B dili na pwede ma-crash. As you notice, path number 2, 3 and 4 cannot be crashed anymore. So up to 7 weeks lang jud siya taman. Okay, so my question is, pwede pa ba ta mag-crash or dili na? Kaya ang atong ibuhat manggod ani is kung unsa ang naay pinakasagad nga time for it to be crashed. So ang answer guys is dili na jud siya pwede. Okay, ma'am nganong dili naman pwede ma'am nga naa pa man si letter F pwede pa siya ma-crash? Because this is the reason. Kung i-crash nato, example lang, i-crash nato si number 1, si letter F o kaisa, pila naman na siya? 5. Nigasto ka og 500 pesos. Tama? Mali? Tama. Now, ang pangutanan nako, kani bang critical path nga 777, tulo naman ang critical path, mubaba pa ba na siya or dili na? So, dili na. So, meaning, nigasto kag 500 sa wala, nga dili naman daay siya pwede nga magbaba ang critical path. So, meaning, kung pangutanon mo kung
pila ka weeks ang pinakasagad niya nga pwede nato ma-crush from 15 weeks, kaya kaayo nga ma-crush nato siya by 7 weeks na lang. Okay, for as long as we have this total. So, i-add nato tanan ang ato ang magasto. 750 plus 45 plus 1,000 plus 1,000 plus 3,000 plus 2,000 plus 2,000. Mugasto ka og 14,250 pesos. Dollars. For as long as you have this money, pwede kayo siyang masagad og crush from 15 weeks, mahimo siyang 7 weeks. Okay? So, let's recheck. 750, 45, 1, 1, 3, 2, 2, 14,250. So, that's it for the project crushing. So, I hope that you understand this video. And if ever nga naatay mga dili masabtan ani nga video, so just just ask me during our VC on Friday. Kay para ma-address na ko ang inyong mga kalibog sa inyong pag-analyze sa project management. Labi na ning project crushing kay mao ni siya ang pinaka-lisod actually. Mo'y pinaka-last pero pinaka-lisod. Kasi it actually needs analyzation, deeper analyzation. Okay guys, so thank you and just replay my video para mas masabtan pa nato siya. Okay, goodbye!